Hi po, Ate Vicky. 21 years old po ako ngayon. 3 babae po ang anak ko sa magkaibang lalaki. Sa ngayon po, hiwalay na ako sa mga tatay nila, kaya po napilitan akong iwan sa nanay ko yung mga anak ko. Kahit bawal po, nagtrabaho po ako bilang cam girl o isang cyber sex model. Sa bahay na ito, ang lakas niya ang nagsisilbing buhay at pag-asa ng kanyang pamilya. Pero kung pilit na binabawi ng mga pagkakataon at pagsubok ang kakayahan niya bilang isang ina, saan kaya siya huhugot ng liwanag bilang isang ilaw ng tahanan? Ako po si Maria Isa Baclaocos, pero sa cyber, yung ginagamit ko po ngayon 6 level 4 yun. Sa edad niyang 21, ang dami ng naging karanasan bilang isang internet sex worker o cam girl. Nag-umpisa po ang mag-cyber noong 2007. Kasi po yung tawag doon private. Kung gaano po nila katagal yung pag-private sa akin. Kasi doon po binabase yung sweldo namin. Ang cybersex ay isang uri ng pakikipagtalik na nagaganap tuwing online sa internet gamit ang chat at webcam. Dito nakikita ng magkabilang panig ang isa't isa at nagaganap ang sexual role-playing. Ayon sa NBI, dito sa Pilipinas, itinuturing na isa sa mga pinakamalalang uri ng krimen ang pagbebenta ng laman sa pamamagitan ng internet. Iligal na maituturing dahil ito'y isang uri ng prostitusyon at madalas pa, mga kababaihang nasa menor de edad ang mga nagiging biktima nito. Kahit si Aiza, hindi inakalang mapapasok siya sa ganitong uri ng trabaho. Taliwas kasi ito sa pagkakakilala sa kanya sa probinsya, konserbatibo at simpleng dalaga. Kung pwede nga lang po yung ibalik yung nakaraan ko. Gusto ko pong maibalik yun. Kasi po, yung pipiliin ko kung makapagtapos ako ng pag-aaral para magkaroon ng magandang trabaho. Natapos ko lang po kasi first year high school. Pero nang mapadpad siya sa Angeles City, Pampanga, sa pag-aakalang magkakaroon ng magandang trabaho, si Aiza, na barkada, na pariwara, maagang nagbisyo at di naglaon, nabuntis sa edad lamang na 15 anyos. Barkada po yung umpisa nung yung parang yung pagkasira na ng buhay ko. Sising-sisiman si Aiza, tila huli na para sa kanya ang lahat. Ilang beses na ring binigo si Aiza ng mga pangako sa iba't ibang nag-alok ng pag-ibig sa kanya. Ang unang pagkakamali, nasundan pa ng isa. Dahil sa ngayon, 3 na ang anak ni Aiza mula sa iba't ibang naging kapareha. Pinuntahan namin ang sinasabing bayang kinalakihan ni Aiza. At dito sa barangay Magsaysay, Santa Rita, Western Samar namin nakilala ang kanyang inang si Aling Puring. Napag-alaman naming hindi na muli pang binalikan ni Aiza ang kanyang 2 anak na babae rito. Mapait para sa ina na tanggaping diskrasyada ang kanyang panganay na anak. Doon ako nagka-problema sa kanya. Kasi nahihiya ako sa mga tao. Naririnig ko kahit saan. Minsan naisip ko. Sana kung hindi lang ako naaw sa mga anak ko, naisip ko na mawalan na lang ako, humiwalay sa kanila. Dahil bibihira ang TV, cellphone, computer, lalo na ang internet sa lugar na ito, palaisipan kay Aling Puring ang inaming trabaho bilang webcam girl ni Aiza sa kanya. Pero nitong huli, halos hindi makatulog si Aling Puring nang mabalitaan niyang kung ano-anong pangungutya na ang natatanggap ng kanyang panganay. Pinangakuan ako ni Aiza na tutulungan kami. Pero
problema ay binigay sa amin. Problema ay binigay sa akin ng anak ko. Pilit na tinatayo ni Aiza ang kanyang sarili para sa kanyang anak at pilit na iwinawakas ang kasalanang magpahanggang ngayon hindi niya matakasan. Si Marlo na lang daw na bagong kinakasama niya ngayon ang tanging tumanggap at nakakaunawa sa kanya. Siya po yung lahat po ng tungkol sa akin, lahat po ng nakaraan ko. Alam naman niya po, pumunta pa rin siya dito. Tinanggap niya po yung lahat sa akin. Kahit total po yung pamilya niya. Sabi ko, yung tao, pag gustong magbago, ba't hindi mo pagbigyan? Ba't di mo yung niya kung gusto niya magbago? At ngayon, buntis na naman sa bagong kinakasama si Aiza. Nanganganib na hindi magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Kasi po wala naman po akong alam na ibang pwedeng gawin. Ano po yung, kahit sabi ko, kung may kahit maliit lang na tindahan ako doon. Plano ni Marlo na iuwi si Aiza sa magulang nito. Pero ang tanong, matanggap pa kaya siya muli ng kanyang mga anak at ng tinalikuran niyang mga magulang? Sa magulang ko po, wala naman po akong umpisa pa lang. Wala naman po akong naibigay na maganda para sa kanila. Puro problema yung naibigay ko. Nagpapasalamat ako sa kanila kasi yung kahit paano, kahit puro problema yung naibigay ko, tinulungan pa rin nila ako na maalagaan yung mga anak ko, mabuhay yung mga anak ko. Wish ko lang sa aming pagbabalik. Naalala ko po yung mga ginagawa ko dati. Wala nang